Yes, and all the time, God is good. Really, ano po, totoong totoo po yun. Hindi lang yan bulaklak ng dila, no? At habang binabanggit natin o dinideclare natin God is good, lalong nag-uumapaw ang pagkaganap nito sa ating mga buhay. Okay? So, sige po. Ano nga ba yung team natin this December? Sino nakakaalala? May premyo yung hindi titingin sa notebook. Ay, wala man. Sige. Okay, celebrating the season of God's favor. No? At ang unang favor na tatanggap natin, na narinig natin last Sunday is ang favor of having an open heaven. No? Bukas ang langit para sa mga nagtitiwala sa ating Panginoon. And this time, ay the more natin na makikita kung gaano yung mga favors ng Diyos para sa atin. Ano? Okay. Maaring naririnig na natin lagi-lagi, pero bakit nga paulit-ulit? Kasi tayo ay makakalimutin. Ano? Or, baka kalimutin ba o sinasadya nating kalimutan? Okay? Remember, ang pagsadya, o kaya, pag sinadya, that is doubting God's power. Okay? Pero kung hindi naman, medyo nalimutan, di medyo lighter. Pero sabi nga, sin is always a sin. However, it is small or big. Yan na. Okay. So, sige po. Tayo po ay manalangin muna. Let us pray. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Tuloy nating babasahin after the prayer yung ating magiging keywords for the day. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you. Salamat aming Diyos. Sabi nga ng aming awitin kanina, sukdulang biyaya, Panginoon. Walang sukat, walang kapantay. Ganyan ang mga pinalalasap mo sa mga anak mo na totoong nagtitiwala sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig, unending love for us, O God. And thank you for everything that we are now and we have now. Lahat ng ito ay dahil sa iyong pagmamahal at walang hanggang generosity sa aming lahat. And for that, God, thank you, and we entrust everything to you. Especially yung aming pag-aaral sa umagang ito. Mangyari, Panginoon, na patuloy na magkaroon kami ng pusong makaisip at makadama, hindi lamang ng mga bagay-bagay para sa aming sarili, kundi para sa iba. Salamat aming Diyos, sa inyo po namin tinatagubili ng aming pag-aaral at gamit mo lamang ang iyong lingkod. I will be empty, Lord, and fill me with what you wanted me to share. At salamat na bawat salita na mamumutawi sa iyong labi, aking labi, Panginoon, ay nagmula sa iyo. Feed me in of what you wanted to share, O Lord. Salamat. Sa iyo ang lahat ng papuri, pagsambat, pagluwalhati, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, buksan po natin ang ating mga Biblia at basahin po natin ang ating teksto ngayon. Kawikaan 11, damay po natin yung 24, simulan po natin sa 24 hanggang 25. Ayan, nandyan na po. Ay, wala. Okay, sige po, nakita na po ba ninyo sa inyong mga Biblia? Okay, sige po, basahin na po natin ang malakas. 24, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom na kamay. 25, ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Ayan, pwede na po kayong maupo. Praise God. Napakaganda ng pagbabahaginan natin sa araw na ito. Okay.
Pag tayo ay nag-aaral, napakarami nating pinag-aaralan. Maraming pinapakinggan, maraming binabasa. And isa sa mga nabasa ko at napakinggan din is mga words sa Bible. Na yung mga Bible scholar, talagang nag-aaral. Ano po? Mga words na ginamit sa Bible. Ano kaya? May huhula? Yan, may premyo. Dali, sa Christmas party natin, ako magbibigay ng premyo. Ano kaya yung word na pinakamaldami ang ulit, na naulit, doon nagamit, o nasabi sa Biblia? Pero, ano? Okay, ayan. Madami kayo, walang premyo. Di meron si Lord, nakikita niya yon. Okay, that's it. Ano? Yes, sa love, sa prayer, ganyan, ano po? Akala natin love, no. No? It's giving. Hindi ko lang nakuha yung statistic, pero 3 times, ano po, pagsamahin ang love and prayer, times 2, mas marami pa rin na ulit yung giving. Okay. Kasi nga, ang giving ay nakapaloob na sa love, no? Ang love nakapaloob sa giving. Okay, so ayan. So ngayon, ang pag-aaralan po natin ay about generosity. Yan, generosity. Hey, ano ba yung generosity? Sabi po din sa aking mga na-research, sabi po ay quality of being kind, katangian ng pagiging mabait, unselfish and willing to give, no? Unselfish, hindi madamot, at may bukas palad na pagbibigay, willingness, gustong-gusto, hindi napipilitan. That is generosity. Another is, sabi doon, ang generosity daw is enhancing well-being. So nagpapabuti, nagpapaganda. Kaya tayo magaganda dahil tayo ay generous. Sinong pangit dyan? Pag pangit ka, hindi ka generous. Okay? Pero wala namang pangit din sa atin. Kagaganda natin. Pinuri ko ng sarili ko, syempre. Kagaganda ng mga anak ng Diyos. No? Kasi nga, habang tayo ay gumagawa ng generosity, lalo tayong gumaganda not only physical, but inside. No? Yan. Okay. So, Tagalog ng generosity is pagkakabukas palad. Bukas yung palad, hindi laging nakatikom. Sabi nga ng ating verse kanina, ang taong mapagbigay, lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Yan. Sino pong naghihirap sa inyo ngayon? Meron ba? Hindi kayo. Ano? Hindi tayo. Dahil tayong lahat ay generous. Okay, so, yan. Tuloy po tayo. Kaya nga sabi, napakahalaga na pinag-aaralan generosity. And alam niyo, sa dami ng aking pinakinggang sermon, ganun ako mag-aaral. Marami akong papakinggan and then after that, saka ako magbubuo. Ayan. Malayo pa, pinapakinggan. Sabi doon, mostly, ang sermon about generosity ay pinag-aaralan o pinapasok o binabahagi mostly sa end ng year. No? Ipinapaalala uli. Kasi dumadaan tayo sa 11 months at kung minsan hindi natin na-evaluate yung mga nauna. Paano ba ako dun sa mga nauna? Hanggang ngayon ba? O end na, December. Hanggang ngayon ba ganun pa rin ako? Ka-stingy? Sabi nga. Anong stingy? Kulpit. Walang kulpit. May kulpit pa ga dito. Wala. Yan. So, generosity. Patuloy na ipinapaalala sa atin. Ano? Okay, kaya napakahalaga niyan at gusto ng Diyos na ma-enhance nga yung ating pagkatao. Okay. So, sabi nga doon sa Gawa 20:35, alalahanin natin ang salita ng Panginoong Jesus.
Ito yon, no? Alam na ba ninyo yan? Alam na natin yan. Higit na pinagpapala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kaya nga, kung tayo ay meron tayong mentalidad na lagi nang nakaganyan, ay baguhin natin. Yan, ganyan, bigay. Dahil habang nagbibigay ka, mas lalong dumadami ang dumarating sa'yo. Dahil nga ang gusto ng Lord, we are just vessels, sabi nga. Pero once, hindi naman ako lang nagsasabi na po. Yon, yung ating verse 24. Naghihirap ang tikom. Sino ba yung mga tikom? Puro ako. Bakit ko ibibigay? Pinaghirapan ko. Ako'y kailangan ko din ito. No, kailangan ng aking pamilya, yan. Kaya nga, hindi ka na makapagbigay. Ang nangyayari, wala ding magbibigay sa iyo. Pero once na nagbibigay ka, sabi nga, ang giving is not measured by what we give. No? Hindi binemeasure kung magkano, kung gaano kalaki ang binibigay. Ito ang measure nito ay yung puso natin na kaya na nating magbigay. Okay? Dahil sabi, ang giving daw, ang pagbibigay is an antidote. Mamaya natin tatalakayin ha. Antidote of greediness. Okay? Yan. Sige, tuloy po tayo. Ang kwento ay ganito. Merong isang bata na, anong sabi doon sa kwento? Usually tayo, ugali natin yun, na pag nakakita tayo ng acquaintance, kakilala, na merong bata, minsan inaabutan natin ng pera, di ba? Ayan. So yung pastor, naglabas siya ng 100. O bunso, etong bigay ko sa iyo. Sabi niya doon sa bata. Yung bata, nakatikom yung kamay. Hindi niya tinatanggap yung 100. Sabi, kasama niya yung nanay niya, bakit po ayaw kunin? Sabi ng ina, ay kasi po, pastor, may hawak po siyang 50 pesos. At ang akala ng bata, kapag binuka niya, dahil yun ang sabi, hawakan mo mabuti ang pera, sabi ng nanay niya, huwag mong bubuksan yung kamay mo, huwag mong ibibigay sa iba. Kaya nga, sabi ng akala ng bata, pag binuksan niya yung kamay niya, para abutin yung ibinibigay na panibago ng pastor, mawawala yung kanyang 50 pesos. So therefore, kung ating pakalilimiin, kung minsan ganyan po tayo, no? Meron tayong kaunti. At yung kaunting yan, inangking-angkin na lang natin. Kahit may nakikita tayong nangangailangan, hindi tayo nag-share. No? So ano yung nalampasan ng bata? Yes. Yung magkaroon ng mas maraming biyaya. No? Kapalit kasi na times 2 pala yung ibibigay sa kanya. Yung ayaw niyang pawalan ay times 2 nung binibigay sa kanya. And kung minsan ganyan po tayo, nagkakaroon tayo ng immaturity. Dahil, yun na nga, nagiging ugaling bata tayo. Na akala ang ano lang natin, naisip lang natin is akin. Okay? Yan. Sabi nga, he prevented himself of getting more. Okay? So, yan. Ngayon, alam ko, medyo hindi na siguro tayo ganoon, Kasi nakakapagbigay na tayo. Okay, ngayon, ang tanong naman, gusto ba ninyong mamuhay with overflowing? Yes, of course. Sino nga ayaw sa biyaya, di ba? Dahil yun na nga ang content lagi ng prayer natin. Pagpalain mo po ako, pagpalain mo po ang aking pamilya, ang aking mga anak. Okay? Sa pagpapala. Ngayon, sabi nga dun sa one way of possible to experience a blessed and overflowing life is by overcoming our selfishness
and instilling an attitude of generosity. Kung gusto natin ng overflowing blessing, kailangan hindi lang ikaw, hindi lang puro ako. No? Bagya ko ng kinita ito, tapos ibibigay ko pa sa kanya. No? Yan, ganyan ang naisip ng iba. Okay? Kaya hindi nakakapagbigay. Okay? Tinatago. Okay, now, sabi ko kanina, generosity is an antidote to greediness. When we say antidote, saan ba ginagamit yan? Yung mga kagat ng ahas. Ano? Pinapa-injectionan ng antidotes. Okay. Ano ba yung antidotes na yan? Panlunas. Kagamutan. Pamatay ng bisa. Okay? Greediness naman is kasakiman. Katakawan, Katakawan daw, sabi ni Webster. Pag ikaw ay greedy, matakaw ka. Tingnan niyo yung matatakaw, ang matakaw. Kaya ba natin sinasabing matakaw? Kumain na ng kumain, parang walang kabusugan. No? Na kung minsan na pag may pagkain is, gusto ko to, akin na lang. No. Huwag na nating bigyan yun. Huwag nang magtira. Akin na lang kasi masarap. Attitude pa ba natin yan? Okay. Kung ganyan pa tayo, ay medyo, ito yung pinakamapangit na nakita kong meaning ng generosity. Kahayukan. Hayok. No? Pinakapangit. Hayok. When we say hayok is wala nang sinisino. Wala nang pake kung ano man. Basta gusto magkameron siya. Gusto makuha niya yon. Kay makasakit, kay makasagasa. No? Yan. So, generosity. Pag sinabing generosity, it is not focusing to ourselves, but naiisip mo, yung mata mo ay malayo na ang natatanaw. Okay? Pero wala namang taong sarili lang nakikita, di ba? Bulag, maari. Wala siyang makita. Pagduling naman, ay di, doble-doble pa. Blessing ba pagiging duling? Kasi mas marami siyang nakikita. Hindi, ano? Okay. So, hindi blessing. Okay. Yes. Kailangan tamang-tama lang. Ano? Yan. So, that's why we have to instill generosity in our life. Okay? Yan ang ating pag-aaralan ngayon. At yan ang title, Instilling Generosity. Okay? Ano naman ba yung pag-instilling na sinasabing yan? Pag sinabing instilling ay pagkintal, itatak, pagtatatatak. Pagtatak, double na. Pagtatatak sa isip natin, no? Pagtanim sa isip natin, and another term na English is inculcating generosity sa atin. Bakit kailangan yung inculcating? O bakit kailangan yung matanim sa isip? Dahil alam natin that everything na ginagawa natin ay kung ano yung nasa isip natin. No? Lahat ng kinikilos natin nagmumula sa laman ng isip natin. Lahat ng ginagawa, I should say. Lahat ng ginagawa natin ay nagmumula sa iniisip natin. Kaya nga, napakahalaga na ma-inculcate sa atin yung pagiging mapagbigay. Okay? Yan. So, sabi nga, dapat ang generosity is not just a habit. Ang habit ay yung bang nakasanayan mo na, maganda na, no? Maganda na yung habit mo na ang magbigay. Okay? Habit, lagi mong ginagawa. Pero mas mainam na ang generosity is a lifestyle. Yes, lifestyle. Not just habit. Kasi ang habit, may time pa rin na hindi natin nagagawa. Pero when it is our lifestyle, all the time nagagawa natin. Hindi natin nakakalimutan. Yan, okay? So,
kailangan tayo ay magkaroon ng lifestyle of being generous. Natin natin, ang bata, kahit hindi nga natin, tinuturo ang maging tayong mga magulang, napakalaki daw ng ating, ano nga yun? Malaki ang ating part sa paghubog sa ating mga anak. Kaya kung gusto natin ng ating mga anak ay generous, mapagbigay, bata pa lang yan, natitrain na po natin. Ano? That is inculcating values sa ating mga anak. Kung ano yung nakikita, of course, tayo ang unang parents ng ating mga anak. Ano? So ano yung nakikita natin na ginagawa natin, nai-imitate nila yon. Ginagawa din nila yon. Kaya nga kung tayo ay mapagbigay, ang anak natin tsak mapagbigay din. Okay? O, tulad na rin si Bella. Si Bella generous siya na bata. Kasi pag meron siyang pagkain na tumika, magbibigay. Hindi tulad ng ibang bata, akin to. Nagbibigay yan. Kaya nga it's responsibility natin turuan sila sa bata pa lang sila, no? Okay. So, ayan. Pero alam ba natin na kung minsan sabi nga ay, we adult tend to imitate the selfishness of the kids. At tinatawag natin, ganun tayo, binibigyan natin ng ano ba yon? Dinidepend natin, defensive tayo. Hala, bigay ka na ng bigay, kailangan mo din. Bigay na ng bigay, kailangan mo din naman. Saan ka kukuha pag ikay nawalan na? No? Pero kung ating pag-aaralang mabuti ang salita ng Diyos, ay hindi ganoon ang principle ng Panginoon. Okay? Dahil sabi nga niya, the problem is just enough for the day, dahil bukas, nariyan pa rin siya. No? Kaya nga, huwag tayong matakot yung sinasabi, pero ito ang iniisip ng iba, kaya hindi sila nag-give. Kailangan ko yan in the future. Bakit hawak mo ang future mo? Sinong may hawak ng future nyo? May pera ka. Ay, hindi pwede kasi kailangan yan ng anak ko mga 2 years from now. Pang-aral niya yan. Yan. A month pa lang, gagawa ang Lord, magbibigay ang Lord ng paraan para yung perang yan na ini-instill mo para doon would be mawawala. Dahil ang ating pinanghahawakan ay yung pera na yun at hindi yung power and generosity of the Lord. No? Yan. So, sabi na yun, practical lang. Bibigay ka ng bibigay. Kailangan mo din, yes. Pero sabi nga, di ba meron part na doon na huwag pawalan. Kung hindi mo kayang magbigay o magpahiram doon sa gusto nilang hinihiram, magbigay ka, mag-spare ka lang. No? Okay. So, alam niyo, naalala ko tuloy yung binabansag sayang kaming mga Ilocano. Madamot daw kami, ni Sister ni Babet. Sa kuripot, no? Pero hindi, no? Ang kuripot is madami kang pera pero nagtitiis ka sa tuyo. No? Kuripot ka sa sarili mo. At kung ikaw mismo kuripot sa sarili mo, the more na hindi ka makakapagbigay sa iba. No? Yan. Pero hindi po. Just masinop, sabi nga. Okay, so tayo po ay nagbasa ng mga Bible verse. Yun nga po ating pinaka-key verse, yung Kawikaan 11:25. That would be yun po ang ating key verse. Sabi nga po, ang matulungin ay sasagana ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Okay? So ngayon, ewan ko kung naniniwala kayo or hindi, pero meron talaga tayong struggle sa pagbibigay. Tanggapin natin o hindi. No?
there is a struggle for us to give. Dahil nga yung ating mentality ng selfishness. Selfishness po yon, no? Okay, so sabi nga, if you have this struggle attitude in giving, pag-aaralan uli natin ang kahalagahan at maturuan at ma-instill sa atin ang pagiging generous. Yan, instilling. Why should we be generous? Bakit kailangan nating maging generous? Ano ba yung mangyayari sa atin? At ano ba yung magandang epekto nito? No? At bakit kailangan nating maging generous? Okay, number 1. Kasi, pag tayo ay mag-generous na tao, it portrays a reflection of God. No? Ito'y naglalarawan ng katangian ng Diyos. So when we give, pag tayo ay nagbibigay, pinakikita natin na tayo ay kawangis ng Diyos. Saan tayo kawangis? Sa Kanyang character. Okay? Yan. It portrays a reflection of God. Isipin po natin si Adan at si Eva, di ba? Yung ating unang mga magulang, sila ba ay ginawa agad? Tao ba ang unang ginawa? No. Alam natin na gumawa muna ang Diyos ng lahat ng kanilang kailangan bago sila nilikha. No? So therefore, pinakikita lang nito kung gaano ka-generous ang God sa atin. At kung iisipin po natin, ilang taon na kayo? Pag kayo'y na hospital, magkano ba yung magkano yung isang pampahinga? Oxygen. Sabihin natin 1,000. Ilang taon na kayo? Ako, 61. Ay, di 61 taon na ako. Magkano yun? Hindi ko alam magkwenta. No? Huwag na kwenta at mahaba. Yan. Napakarami na ng pagbibigay ng ating Lord sa atin. Ano na yung kinain mo? No? Napakarami na nating kinain. Napakarami na nating napasyalan. At lahat ng yan ay galing sa generous God. Pinahintulutan lahat ito ng Lord. No? Because of the generous God. Yan. Kaya nga, pag tayo ay nagbibigay, ito ay nagpapakita o naglalarawan lang ng katangian ng Diyos. No? Hindi tayo Diyos. Pero, nung tanggapin natin ang ating Panginoon bilang ating Diyos sa tagapagligtas, ang ating katangian ay nagbabago at gumagaya sa Kanya. That is supposed to be the goal ng isang mananampalataya. Gayanin ang karakter ng ating Panginoon. Okay? So, ayan. At, sabi nga, most excellent demonstration of God's generosity is He gave His only begotten Son. Walang makakapantay na generosity na pagbibigay ay yung ginawa ng ating Panginoon sa Kanyang kaisa-isang anak. Sabi nga doon sa Roma 8:32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya pinagkait, sa halip ay binigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay? Ang tanong yan. Sa doon sa mga may struggles, natatakot, paano ang bukas pag ibibigay ko ito? No? Yun kasi ang takot natin. Paano yung mga darating na araw kaya hindi tayo makapag-let go ng mga bagay na nag-abundance sa atin? Okay? Itinatago natin. Yes, this is not wrong. Sabi nga, hindi masama ang mag-impok. Lagi nating naalala yan. Pero kapag tayo ay nagdadamot na, iba kasi yung pag-iimpok sa nagdadamot na kapag kahit may pangangailangan sarili mo ng pamilya, hindi mo pa rin may spare ang meron ka, ay sorry. Yan ay selfishness. No? Yan. So, mag-rely tayo sa Lord. Sabi nga niya,
Sarili niyang anak, nag-iisa, ibinigay niya sa atin. Meron pa kaya siyang hindi kaya ibigay sa atin? Wala na. No? Ang anak, ang pinaka-mahalagang bagay na ibinigay pa niya. Ano lang ba yung mga putsi-putsi na mga bagay-bagay na yan? Ang tinanong putsi-putsi, naalala ko magtitinda, hindi yan putsi-putsi, sabi niya. Hindi basta-basta, no? Hindi mga just. Okay. So, pero kung minsan may misconception naman tayo. Sabi niya, lahat nga naman ay kayang ibigay ng Lord. Lahat. Ano ba yung lahat? Hindi naman yung mga, natag nating wants. Mga needs natin, no? Kasi yung mga luxury natin, medyo may limitation ng Lord dyan. Alam niya yung dapat na ibigay sa'yo na luxury at alam niya yung hindi dapat, no? Dahil hindi naman tayo nagmumukhang basahan. Wala namang ganong anak ng Diyos. Ano? Dahil hindi tayo pinababayaan ng Lord. Okay. So, doon sa lahat, sabi nga doon sa kalawang Pedro 1:3, sabi dito, tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo mamuhay na maka-Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Okay, ito ang paalala sa atin, lalo na sa mga dumaranas ng persecution, no? Sino sa inyo ang dumaranas ng kawalan? Yan. Okay, it is reminding us that God has given all our needs para makapagpatuloy hanggang wakas. Marami kasi tayong wants. Mas madami kung minsan yung wants. Kaya namumroblema. No? Pero kung needs lang, tandaan po natin, na sabi nga, binigay na lahat ang ating pangangailangan. Kung yung mga needs lang, hindi tayo magkukulang. Ang pinagkukulang sa atin ngayon ay wants. No? Meron ka ng bagong cellphone, may bagong meron uling panibago, ay gusto mo uli. No? O kaya yung mata mo nakatingin sa mga tao sa paligid mo. Gusto ko din ng ganoong buhay. Yung kapitbahay namin, maganda may bagong ganito, may bagong ganyan. Gusto ko din ng ganoong buhay. Okay? So, kaya tayo ay, yun na nga, nagiging selfish para ma-attain natin. So, ngayon, sabi nga dito ay, mga bagay na magtuturo sa atin, ito yung binigay sa atin. No? Na mamuhay na maka-Diyos. Ito'y dahil sa pagkilala natin kay Jesus. Ang kalahatan na ibinigay sa atin is not yung mga material, but yung guts na kaya mong mamuhay ng maka-Diyos. No? So, ano ba yung paano mamuhay maka-Diyos? Of course, kung ano yung tama, yun ang ginagawa. Okay? Hindi tayo dapat makilala dahil tayo ay well-to-do, mayaman. Marami tayong pera, magandang kalagayan ng buhay natin. Kung minsan yan ang mentalidad ng tao. Kaya nga, hindi siya nagkakaroon ng sufficiency. Yun ang nagiging dahilan kaya hindi tayo sufficient, no? Hindi tayo kontento sa meron na nga tayo, maganda na nga ang kalagayan, mas gusto pa ng more and more and more. Okay? Yan. So, okay, that's selfishness. Ngayon, sabi nga, if you are serious about representing God before the people around you who desperately need to know Him, this time I challenge you to reflect His generosity. Makita dapat sa atin
hindi lamang yung tayo ay mayaman, kundi makita sa atin yung generosity. Kahit maliit na bagay, ang mahalaga nakakapag-spare sa iba. Lalong-lalo na yung mga nangangailangan. Okay? Yan. So sabi nga ni Pastor Rick Warren, sabi doon, believers are most like God when they are giving. Ayan, no? Katulad or kawangis daw tayo ng Diyos kapag tayo ay nakakapagbigay. Kung tayo ay nagbibigay. Hindi lang tayo lagi nang tumatanggap. Now, are you representing God in your life? Sa mga tao na nakakasalamuha mo, at take note, godliness and generosity always comes together. Ang pagiging makadiyos at pagiging makapagbigay ay magkasama. Pag ikaw ay, hindi natin pwedeng sabing, makadiyos ako, pero hindi ka naman nakakadama sa pangangailangan ng kapwa mo. You are not. Dahil once na sinabi natin tayo ay may ugaling, ako ay may makadiyos ako, kayang-kaya mo ding magbigay. No? Sabi ka kanina, it is not, yung ating pagbibigay is not measured by how much. Okay? So kahit yan ay maliit, basta tayo ay nakakapagbigay. Okay, pangalawa. Pangalawa, anong sabi doon sa una? It portrays a reflection of God. Pag nagbibigay tayo, reflection tayo, nagpapakita ng reflection natin. Reflection ng Lord, yung pagbibigay. Okay, pangalawa, it project. It projects a relationship with God. Nagpapakita ng relasyon natin sa Diyos. So, alin ba yung magandang pinakita dito? Yung naalala dito yung babae, tandaan niyo yung sa Marcos 14:3-9, yung babae na binuhusan niya ng mamahaling pabango yung paa ni Jesus at pinunasan niya ito ng kanyang buhok. Yan. So, ano pinakikita nito? Sabi nga doon, it projects a relationship with God. It shows love, no? Kakaibang pagmamahal sa Diyos. Dahil once na wala tayong pagmamahal sa Diyos, hindi rin tayo makagagawa ng mga bagay na ginagawa natin. Hindi rin tayo makakapagbigay, no? Kaya tayo nakakapagbigay dahil, I love God. And ito yung kanyang gustong gawin ko. Tulad ng Lord, kailangan ako ay magbigay. Now, alamin natin yung katangian ba nung babae. Sabi doon, ay hindi daw siya mayaman. No, pero bakit siya merong pabangong mahal? Merong yung ibang salin, sabi siya daw yung babaeng nagbebenta ng aliw. Na kailangan niya siyempre mabango para marami siyang customer. Ay pag mabaho, wala na. Walang customer, walang magkakagusto. Pero naalala niya, kung ganun man siya kaliit, kakababa yung kanyang pinaghahanap buhayan, pinakita niya yung kanyang pagmamahal sa Lord. Dahil sabi doon, yun daw, pabango na yon ay mahigit daw 300 dinar. Na ang sabi is mahigit sa halaga sweldo ng average na naghahanap buhay, nagtatrabaho. Sweldo na daw niya sa buong taon. Ay, tingnan niyo kung gaano kamahal, Sa napakalaki. Kaya nga, di ba sabi pa nga ni Judas, sayang. Sana binenta mo na lang at nakatulong pa sa kapwa na mahihirap. Maraming Judas. Nakatutulong ka na nga lang. Ba't ka tutulong? Yung mga taong yan naman ganyan. Mga Judas yun. Okay? Huwag tayong padaya sa mga Judas. Sabi nga, Judas not pay. Yes. Okay?
Sa ngayon, sabi nga doon ay, this is a reminder for us na ito, yung mga nagkikriticize yun. We have been criticized sa ating pagbibigay, pero alalahanin natin ang parangal sa Kanya. So, kung tayo man, nung tayo, may mga asawa, mga ibang, yung hindi malalim na pamananampalataya, tago ang pagtatayad sa asawa, di ba? Kasi magagalit si asawa, ba't mo binibigay diyan ang pinaghirapan ko? Okay? Yun ang mga nagkikriticize. Pero tayo naman ay sumusunod lamang sa salita ng Panginoon, kaya natin ginagawa. Malaki yung malalim yung ukit ng obedience sa Word of God. Kaya natin ginagawa, kahit patago. Yan. So, sabi nga dito sa Marcos 14:9, tandaan ninyo, saan man sa buong mundo, pangaral ang magandang balita, ang ginawa ng babaeng ito ay papahayag bilang pag-alala sa Kanya. Okay? Sa ating ginagawa, ay kita lahat ng Diyos. No? Ang ating pagbibigay. At sabi nga, God is delighted when we are generous to Him. Show our deep love for Him. Okay? So yan, nagpapakita ito ng ating relationship with God. Pag gusto mo yung pagbibigay, nagbibigay ka ng magaan ang puso, it shows, no? That shows our obedience to God. Okay. At sabi nga ni Ami Carmichael, you can give without loving, paulit-ulit na, no? But you cannot love without giving. Okay? Pwede daw tayong nagbibigay, bigay. Pero, walang pagmamahal, no? Pero pag nagmahal ka, magbibigay ka. Dahil napakarami ng kaakibat ng love. Okay? And mostly is, pag ikaw ay nagmahal, lagi kang nagbibigay. Not just material, but also yourself. No? Yan. That's the best. Okay, pangatlo. It promotes a reliance on God. No? Promote. Nagpapakita. Nagpapataas ng ating pagtitiwala sa Diyos. So, tingnan nyo. Pag tayo pala ay nagbibigay, ipinakikita mo lang na nagtitiwala ka sa Diyos. Pag hindi ka nagbibigay, ay syempre, kabaliktaran yan. Nagda-doubt ka sa magagawa ng Diyos sa iyo. No? Kasi natatakot ka. Okay, tingnan natin. Kapag tayo ay mapagbigay, itinataas ito ang level of faith natin. No? So, balikan natin yung kwento nung byuda na may isang anak. No? Na kung saan, ito ay makikita doon sa unang hari, 17:8 to 16, mahaba. Pero let's just have the gist. Sabi nga doon, yung inutusan si Elias na pumunta sa Sarepta. Yan. Sige, pumunta ka naman doon at meron akong byuda na inatasan na magpapakain sa iyo. Nung nandun na siya, sabi niya sa byuda, makikinom nga po ako. At, dagdagan na din ninyo ng tinapay. Ano bang sabi ng byuda sa 12? Sabi ng byuda, saksi si Yahweh ang inyong buhay na Diyos, na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at ilang patak na langis. No? Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin yon. Makakain man lang kami ng anak ko bago kami mamatay. Napakakawaawa ng sitwasyon. No po? Yes. Sa byuda, sino pang aasahan nga kasi ng byuda? Kaya nga ang byuda, mahal ng Diyos. Mahal tayo ni Lord. Sino pa yung mga byuda diyan? Yun, yes. Mahal kami ni Lord. Totoo po yun, di lamang yun, no? God loves us. Kasi wala na kaming inaasahan.
Lalo na dun sa mga asawa na sila'y nasa bahay lang, biglang nawala, sinagsusustain sa kanila. No, yung mga asawa na housewives, namatay si asawang lalaki na naghahanap buhay, na siyang nagbibigay ng lahat ng pangangailangan. Ay di kaawa-awa itong byuda na to. Ay buti sa akin at hindi naman ganun ang sitwasyon ko. Pinagpala pa rin ako ng Diyos. Na namatay man ang aking asawa, hindi naman sa kanya ako nakarely ng aking ikabubuhay. No? Dahil elevated ang favor ni Lord sa akin. Pero eto yon. Kaya natin yung sitwasyon dito ng byuda, magluluto ako ng kaunti, may ilang patak. Nakaranas sa bahay na yung mantika niya talagang ginanyan niya sa kawali at maghintay ka ng ilang patak. Said na said. No? Yan. Isipin na lamang ninyo. Yan. Pero anong sabi ni Elias? Sabi dun sa verse 13, huwag kang mag-alala. Gawin mo kung ano yung ginagawa mo. No? Gawin mo lang. Then, sa verse 14, sabi, ganito ang sabi ni Yahweh, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan. Okay? So, doon sa 15, ginawa ng babae ang utos ni Elias at hindi nga naubos ang pagkain ni Elias at nang mag-iina sa loob ng maraming araw. No? Yes. Yan. Sa 16, hindi nga naubos ang harina at langis sa sisidlan tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. That's it. Talagang naranasan ko yan nga nitong hindi na ako nagsahod, ng 4 months. Ay, paano mangyayari to? Okay? Pero God is faithful, sabi nga. Kaya lalo ko siyang pinuri. Yung nawalan ako ng takot na walang dumarating kahit 5. Wala nang sahod, ganyan. Pero sabi nga, God is faithful. Hindi nagpabaya ang Lord. Meron at meron siyang gagamitin. Just magpatuloy lamang tayo sa mga instruction niya sa atin at hindi tayo pagkukulangin. No? Yes, that's it. Okay. Ngayon, ano yung nakikita natin dun sa balo na to? Generosity is not only para sa maraming pera. Na labis-labis ang pera. No? Ito yung sabi ng iba ko minsan, yun nakakapagbigay yon. Si ganito mapagbigay kasi mayaman nga yan eh. Ako anong ibibigay ko? Kakapurit na nga ito. Yan. No? At yun din ang naisip natin ko minsan, kaya hindi tayo nagbibigay, kailangan ko ito. Wala akong pagkukunan pag binigay ko pa ito. Kasi para sa sitwasyon ng balo, nakakain daw sila bago man lang sila mamatay. Darating ang gagamitin ng Diyos para yung kaunting meron ka ay matustusan at hindi magkulang. Just have the faith in the Lord. Ang lakihan natin, ang payamanin natin is faith natin. No? Hindi yung magpayaman tayo sa pera, kundi magpayaman tayo sa faith. Alam ninyo, nung bago pa ako mag-retire, sabi ng hipag ko, ate, pag ikay magre-retire na, mag-o-open ako ng business, pamamahalain kita. Sabi ko, pero yung pagsagot ko naman ay oo, ay just biro-biroan lang. Kaya nitong nag-retire na ako ng June, sabi niya, ate, retire ka na pala, tayo na. Simulan na natin. No. Ay, sorry. Pag ako ay nagpunta doon, oo, totoo, maaring sweldohan niya ako kahit 15,000 lang a month, tapos libreng-libre na lahat. Ang nakahadlang sa akin is
yung binigay ng Lord na responsibility ko. No? Paano na ito? Paano ito? Yan. Kaya sabi nga is, hindi yung pera, kundi yung service sa Lord ang mas mahalaga. Huwag na yung tumingin dun sa pera. Hindi, sabi ko nga, hindi ako pagkukulangin ng Diyos. No? O minsan, alam niyo yung aking nakuhang pera, kaunti lang kasi yan. Dami pa akong binayadan. Parang malapit nang maubos. Pero sabi nga ay, kung maubos man siya, basta lagi kong sabi, hindi ako pagkukulangin ng Diyos. Huh? Yes. So, dun sa aming natendan na parangal para sa mga nag-retire, sabi nung nagsalita, alam ninyo, kayong mga katulad kong magretiro, magkakapera kayo, wag na wag ninyong ibibigay sa inyong mga anak. Aray. Ipabibigay ninyo doon sa mga kapatid, sa mga friend, ganyan-ganyan. Bigay kayo ng bigay. Aray. No? Kasi ganun ang nangyari sa akin. Pero sabi ko nga, ay, hindi ako pagkukulangin ng Diyos. Iba siya, iba ako. Ako'y may Diyos, maaring siya ay wala. No? Yan, ganun lang tayo. No? Huwag tayo magtiwala doon sa hawak natin. Magtiwala tayo kay Lord. Dahil siya yung nagsusustain ng lahat. Yan. So, walang dapat ikatakot. Okay? Yan. So, dahil sabi nga, generosity is a key to a blessed life. Kung gusto ninyong maging, gusto niyo ng pagpapala, magbigay. Be generous. Okay, the last, fourth. It promises a return. Ay, wala pa. Okay. It promises a return from God. Pag tayo ay generous person, may pangako ng balik mula sa Diyos. May balik. Ano? Kapag tayo nagbibigay, hindi ito kabawasan, kundi ito ay pag-i-invest sa Lord. Parang pagtatanim. Parang buto na itinanim mo sa matabang lupa. Kung sino man ang iyong napagtaniman, so tutubo ito. Okay? At kung hindi man tumubo, maaring naitanim mo doon sa pangit na lupa, bahala si Lord dyan. Okay? Ayan. So, sabi nga, yung ating paulit-ulit ng verse, Mateo 6:19-21. Ang sabi doon, ito English. Do not lay up for yourself treasure on earth, where moth and rust destroy, and where thieves breaks it and steal. Yan. Huwag na tayo mag-ipon ng kayamanan sa lupa na pwedeng sirain ng mga insekto at kalawang. At may nakapasok naman na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Okay? Yan. Sinong kayamanan natin? Sabi nga, no? So, for where your treasure is, there your heart will also be. So, we carefully examine which investment can give us the highest return. Isipin po natin, kung meron tayong bagay-bagay, saan ko kaya ito i-invest? Yes, maaring mga business, yan, no? Pero sabi nga, hindi agad business. Alam niyo, isa rin ang, ewan ko kung mali ako, basta yun ang ko, sabi ko pag nag-retire ako, tinatanong ako, anong business ang gagawin mo? Sabi ko, never akong magbi-business. Hindi ako magbi-business. No? Kasi pag nag-business pa uli ako, sasakit na uli ang ulo ko. Yung meron kang mga responsibilidad sa gawain ng Lord, mahadlangan uli yan dahil
maaring hindi ka na uli maka-attend. Yan. So, tama na. Sabi ko, matanda na rin naman ako. Ano pag ang aking pag-iipunan masyado? No? So, ang akin ang pinag-iipunan is yung journey ko sa Lord. Yun ang dahilan kaya hindi na ako nag-business. Bahala ng mga anak ko. Siguro naman ang mga anak ko na ipakita ko yung tapat na pagmamahal ko sa kanila, hindi naman ako pababayaan. No? Kakain ako ng umaga doon kay Tintin, maaring sa hapunan kay Sheila, sa tanghalian kay Che, di ba ganoon? At nakita ko naman ang mga anak ko ay very generous. Kaya walang takot, maubos man yung hawak kong pera, no? Never akong natakot, no? So, ang tanong lagi sa akin, anong business mo? Ay, wala, hindi ako nagbi-business. Ay, no. Ay, nahayo ako. No? Nahayo ako. Yun lang. Okay? So, yan. God knows the best investment must be, ang pinaka-the best na investment natin ay heavenly investment. Yan. Versus earthly investment, sabi nga, ang heavenly investment is a win-win investment. Walang pagkatalo. Pag ang investment natin ay ang heavenly investment. Paano? Magbigay, no? Sabi nga doon, yan, kung gusto nating maranasan ng bountiful return of blessings, learn to be more faithful in our giving. Paano yung pag-giving na yan? Sa church, meron tayong tithes and offering. Okay, tayo lang at ang Lord ang nakakaalam kung tayo nga ay tapat sa ating pagbibigay. No? Yan. At sabi, the way to overcome our greed and selfishness is through faith and obedience in our giving. Pag tayo ay mapagbigay na, nababawasan na yung ating pagiging greedy. No? Dahil yun nga, sabi nga, yun ang antidote, kalunasan. Kaya nga, simulan na ninyo, kahit sa kaunti lang. Ito, may halaman ka, may bunga, bigay mo. No? Magbigay ka kay ganito. Pero alam nyo, sabi doon, mayroon akong napakinggan na, yung kwento yata nung ano ba yun? Basta, na yung pinagpala siya, no? Na yung sino pa yun? Siya ay dadaan sa bahaging yun, nakakita siya ng mag-asawa. At sabi, lagi, tinatawag siya, dito na po kayo kumain. And then sa kalaunan na pumapasyal yung lingkod ng Diyos na yun doon, sabi ng babae, siguro pwede nating pagpagawa siya ng kanyang kwarto sa taas. Para pag pumaparito siya, meron siyang mapagpahingahan. No? So ang sabi doon, the best daw na pag-investan natin is sa mga lingkod ng Diyos. No? Yes. Sino mga lingkod ng Diyos dito? Walang tataas. Hindi lang kami. Tayong lahat. No? Tayo ay mga lingkod ng Diyos. Therefore, the best na mag-invest tayo sa ating mga kapatid. No? Hindi nawawalan ng saysay yung ating pag-i-invest sa kanila. Maalala mo sila kahit kaunting bagay. That's something. Okay? Yan. So, sabi nga sa Bible, no, napakarami, God promises a return in almost all scripture verses that tells about giving. Kung babasahin nga naman natin, hindi lang basta sabi ni Lord, magbigay ka. Hindi. Laging merong pangako ng balik. Okay, eto, dalawa lamang. Ang pamilyar na dalawang nakita is, ito yung Malakay 3Gs. Dali ninyo ang buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Yan.
Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Okay? It's a test of faith. Pag nagbigay ka, test of faith yan. No? At sabi nga, subukan ninyo ako. Ito na, in Jesus' name. Kaya nga, inaanyayahan tayo dahil gusto ng Diyos na tayo ay pagpalain. Okay. So, ano ba yung masaganang pagpapala? Up. Thank you. So, ayan po, no? So, dito, inaanyayahan tayo ng Diyos upang tayo ay pagpalain. Okay? Not only money, but all aspect ng buhay natin. Kasi kung minsan nakala natin sa giving, pera lang. It can be our time, yung attention natin, no? Yung service natin, yung tagapakinig lang tayo. It's giving na yon, no? So, hindi lamang po pera. Kundi, pwede din yan sa ating, yan nga, physical, emotional, and spiritual. Yung tayo ay makapagbahagi, no? Kung di na natin mapuntahan, kaya nga tayo merong cellphone, gamitin natin. Natutuwa din naman ako na may ay salamat at kung minsan di natin nakala natin is just plain na nagsisend lang tayo. Pero, merong magre-return back. Ay, salamat sa magagandang verses na ipinapadala mo. Napaka-timely. Yes. Kasi hindi natin alam. Pero ang Lord laging nangungusap. No? Pag nagsisend tayo ng mga Bible verse, especially sa umaga, yan, Sister Leden, wag lang yung kakilala na natin, ay yung nandito. Yung mga friends pa natin sa labas na hindi natin kasama dito, pwede nating sendan. No? So, ayan, para sila din ay lumakas. That's generosity. Okay? So, pangalawa, yung sa Lucas 6:38, eto. Magbigay kayo at kayo bibigyan, yung kinakanta natin, no? Hustong takaw, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Okay, yan. Pag nagbigay tayo, yung panukat, edi equal, empathy lang ba? Nung nagbigay ka, pinuno mo lang. Alam ba natin na pagkayan ay pwedeng siksikin? No. Press on. Pag bumalik yan ganoon, press on. Siksik. Pagkakain na gano'n ng asin, asukal. Tenyo, puno. Pag binuhos mo, puno na. Pero taktakin mo ng kaunti, ay, magkaka-space pa, lalagyan pa ulit. No? Ganoon. Ganon ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Kaya pag tayo ay nagbigay, grabe ang balik. Yan. Dahil ang generosity ay, sabi nga doon, na it promises a return from God. Wala tayong ibinigay na hindi babalik sa atin. Kaya nga, maging yung mga pangit nating ginagawa, handa natin yan. No? Of course, pangit din ang mangyayari sa atin. Dahil sabi nga, what you give, is what you get. Ay, bakit mo naman sasaktan, pahirapan ng sarili mo? Ay, di magaganda ang ibigay mo para magaganda din ang bumalik. No? Yan. So, that's it. What's the importance of instilling generosity?
because it portrays a reflection of God. Pangalawa, it projects a relationship with God. Number 3, it promotes a reliance on God. And number 4, it promises a return. Doon tayo sa number 4, napakaganda, no? Siguro itong number 4 nang ito makakapag convince sa atin to give. Dahil pag nagbigay ka, may babalik. Okay? May babalik, may balik. Yan, babalik, siksig, liglig at umaapaw. Okay, now, ngayon ang tanong natin, gaano nyo pinagtitiwalaan ang pangako ng Diyos? O minsan, tayo, kahit matagal na tayong mga Kristiyano, akala natin ay maaari, kung minsan nga, alam na natin yung mga Word of God, mga pangako ng Diyos, pero hindi naman natin ginagamit. No? So, ayun, kailangan ay alalahanin natin yung mga pangako ng Diyos at gamitin natin, declare natin sa ating buhay. Okay, sabi nga, laging magdeklara. Pag hindi natin dineclare yung gusto natin, sabi nga uli ng ating Numbers 14:28, I will do you. Sabi, no? God says, I will do you the things that you have speak. Gagawin ko ang mga bagay na pinag-uusapan ninyo. Kaya nga, maging sa kwentuhan natin, dapat ang pinagkukwentuhan natin is about abounding blessing of God. Huwag lagi sinasabi, ang hirap ng buhay. No? Ay, mahirapan ka nga kasi narinig ni Lord, mahirap daw buhay. Pahirapan ko nga ito. Wala na naman akong ganito. Wala pala. Ay, siya, sige. Hindi ka bibigyan. Pero pag sinabi mo, napakarami ng biyaya, walang sukat paglagyang biyaya, mangyayari yan. Dahil hindi sinungaling ang Diyos. Gagawin ko kung ano ang maririnig ko, sabi niya yung Numbers 14:28. Gagawin ko, sabi ni Yahweh, gagawin ko ang mga narinig kong pinag-uusapan ninyo. Kaya ang pag-usapan natin ay magaganda. Okay, yan. So, at alalahanin natin uli yung ating key verse. Ano ba yung ating key verse ngayon? Sabi nga doon ay, ang matulungin. 24 muna, dalawa. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Sinong gustong lalong yumaman? Mayaman ba kayo? Amen. Mayaman ako. Sabihin mo nga. Amen. Keep on declaring, I'm rich and blessed. I am blessed. No? Yan. Lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Huwag kayong lagi nang nakaikom ang kamay. Nag-iikom ng kamay yung mga nanununtok, di ba? Nananakit. Ay, huwag tayong gayon. Sabi naman, yung kamay nananampal. Hindi. Hindi na. Okay. Huwag gayon. Basta na. Sahod. Yan. Sumahod lang kayo. Okay. Okay. And then sabi nga sa verse 25, ang matulungin sasagana ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. That's it. Totoo po yun. Yan ay salita ng Diyos. To God be all the glory. Let us pray. Yes, Lord. Minsan pa, Panginoon, ay salamat ng marami, O Lord. Thank you, thank you, thank you. For the past 11 months, Panginoon, at kami patapos na uli sa taong ito, 2025, tunay na ang biyaya mo ay sobra sa sapat. Hindi lang sa akin, kundi sa aking mga kapatid, Panginoon. Dahil kung hindi mo kami pinagpala, alam ko wala kami dito ngayon. Pero dahil sa sobrang kasapatan, hindi lang sapat, Panginoon, sobra.
Kung kaya't kami ay nagpapatuloy na gumaganap at sumunod sa kalooban mo. Salamat aming Diyos ng mga salita mo na aming napag-aaralan ngayong umaga ay hindi lamang narinig, kundi ito ay naitanim sa matabang lupa at magkaroon ng maraming bunga sa aming mga buhay. At ang bungang ito, Panginoon, ay maibahagi namin sa mga tao na nakatingin sa bawat isa sa amin. Salamat, Ama, maging pagpapala po ang bawat isa sa amin, Lord, at patuloy na matanghal at mataas ka sa aming mga buhay. Sa iyo po ang pinakamataas sa papuri, pagsamba at pagluwalhati aming Diyos. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, Amen. Glory to God.